Okay guys, back to our video. These are morning routine. Pagdating ng umaga at nagising si Daddy Tutan, matik dito ang punta sa loob. Napansin nyo, medyo organized na yung lugar natin kasi nga tinulungan tayo ng kaibigan natin na si Kenshin Himura na nilagay natin sa pwesto bawat ibon natin. Yan. At yung mga special na ibon natin, syempre, special din yung kulungan. Tapos yung mga, siguro hindi naman non-special, hindi sa sinasabi na hindi natin paborito. Paborito natin silang lahat. Kasi nga, mahilig talaga si Daddy Tutan sa kalapate. Ganito, buhay ni Daddy Tutan. Imagine niyo to, gaano karaming padlock ang meron tayo ngayon. Totoo yan. Totoo po yan. Ganyan po karami binili ni Mami Tutan na padlock. Dahil kailangan din natin ng safety precautionary method para sa kanilang safety. Kasi hindi natin maaalis sa tao yung mga may masamang gawain na makaperwisyo lang, pero hindi nila iniisip yung kapwa nila. Hindi rin nila iniisip kung gaano kalaking kasalanan yun. Hindi ako nagkakamali, ikapitong utos yun ng Diyos, huwag kang magnanakaw. At anumang bagay na halaga niyan, o anumang halaga ng kinuha mo, kahit na sentimo lang yan, at hindi mo may intention ka na maging iyo yung bagay na yon na akala mo wala nakatingin sa'yo, may nakatingin at lagi nakatingin sa mata ng Diyos. Nakikita na yun. Kung mata ng CCTV na nagpasan mo, alam ni Papa G kung sino ang gumagawa. At hindi ko naman sinasabi na nilagyan ng kalokohan yung padlock namin sa tindahan, sa Tutan Store, dahil hindi ko po alam kung anong dahilan nila. Samantalang naghahanap buhay lang kami ng Mami Tutan, at di ko rin alam anong reason nila bakit kailangan nilang siksikan ng banana cue stick yung aming padlock. Hindi lang isang beses, twice na po. Kaya siguro pagpapasa Diyos ko na lang kay Papa G na kami hindi naman sumasala sa araw-araw. Kung mababa man ang sales namin today, nabawi naman the next day. Kaya ganun lang, grind lang everyday. Grind lang ng grind ang ginagawa namin ni Mami Tutan sa aming hanap buhay, sa aming pag-iibon, at maganda naman naging resulta. Nandyan yung nakakapag-produce kami ng maraming patuka na hindi kami kailangang manghingi, mangutang. Ay, sorry, namangutang po kami. Totoo po yun. Ang isang hanap buhay po ng ganyan, hindi na po talaga applicable yung mga puhunan mo na na maliit, tapos i-roll mo na hindi sasapat. Kasi talagang kailangan ko ng tulong. Kailangan ko talaga ng tulong. Kung yung ibang nasyon, ibang bansa, hindi ako kayang tulungan, sigurado yung India. Ano yung kailangan? Kailangan mo patuka. Ako bigay. Basta ikaw bayad sa akin 10 isang araw. Ako balik. Ako bigay. Kaching, 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 kaching. I'm sorry po. Hindi ko po sila minamaliit, hindi ko po sila anumang bagay na sasalita sa mga kaibigan natin Bombay. Hindi po. Mali po kayo nang iniisip. Ang mga Bombay po, puro mga kaibigan natin yan. At dyan po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makarecover. Ano pa ginagawa ko? Lamok po yun. Inuhuli ko at baka, ayun, pakita niyo po sa camera.
Nihuli ko, baka isubo ko pa. Hindi po, joke lang yan. Hindi po. Ang lugar po natin na to, balik tayo dun sa pangungutang. Pasensya na po, wala po talagang kakayahan kami na i-produce yung ganong klase ng anak buhay. Sadya lang po talagang matapang ang aming damdamin. At syempre, nandun na yung sipag namin ni Mami Tutan na talaga namang sa bawat araw na ginawa ng Diyos, nakakasurvive naman kami. Sa physical naming kaanyuan, kami mga payat na tao, dahil na rin yun sa puyat. At dahil na rin yun sa hanap buhay na hindi naman namin sinasabi na kami tamad na tao. Kasi nga, tamad lang ang nagugutom. Sabi ng tatay ko. Bago pa sila magutom, kailangan ko na silang pakainin. Eto na. Ang bawat patuka natin, kailangan moderate lang. Kasi ang mga ibon natin, nagkakaroon sila ng tendency na ang kanilang pagkain, din nila, laruin. Siyempre, hindi naman mura yung patuka. Ang kalapatids, 51 kilo. Ang doblado, 45. Ang binibili natin na Integra 3,000, 42 na. Oh, mahirap po. Tapos, yung molasses, dumating na. Shoutout sa iyo, Kuya Joseph, Boss Joseph Jimenez ng Pitong Gatang ng Tondo. At napakaganda po nung dinala niyo sa akin pwede namin ibenta ng retail sa tindahan. Napakaganda po nung ng molasses na yon at talagang kapakay-pakinabang. At ito po ang patunay kung gaano sila kalalaki. Ang lalaki na po nila. Talaga, totally. Ang lalaki na nila. Ito po ang ibon natin na si Blade. Ngayon, ang laki na niya dahil sa mga bibigyan nating pagkain. Napakalikot nga lang talaga. Napakalikot na ibon. Napakalikot. Nakikita nyo sa kanya na sa kanyang physical na kaanyuan, talagang malakas na ibon. At kailangan ko siyang gamitin na breeder sa mapipili natin na magiging couple niya, partner niya. Titingnan ko kung anong meron to, kung ilang feathers meron to na 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang, 10 lang. Naghahanap po ako ng 11 feathers kasi rare po na bagwis yun. Pag ito nagkaroon ng singit dito, malamang 11 feathers to. Kasi to si Blade, maganda rin na ibon to. Kaya tatabi ko muna for recovery. Kasi galing siya sa babae, galing siya sa pag-breed. Kailangan natin yun. Ito. May free punching bag dito. Just for the healthiness lang na purposes. Pagka medyo matamlay ang katawan ni Daddy Tutan, medyo ganun lang. Kailangan lang na medyo na stretching. Kasi the moment na na-aksidente ako, hindi na po normal yung yung rotator ko dito sa kaliwa. Na nahulog ako dahil din yan sa pag-aalaga ko ng kalapate. Kakahabol ko kay El Shaddai na pauwi ko galing La Union. Wala, siglet, parang Kandon yata, Kandon na nawala siya sa La Union. Sayang, magaling na ibon. Kaya kaya yung meron kayo dito, ito yung minano ko yung mga tinuro sa akin ng lolo ko na kung paano mga konting mga
mga boxing na natutunan naman ng konti, pero hindi ganoon kaganda dahil natakot ako na sa paghahangad ko na maglaro on pro. Kasi hindi rin naman ako nakapasok sa amateur boxing, pero may konti tayong knowledge na naibigay sa akin ng lolo ko. Sadya lang talaga, mayaman talaga kami. Talaga totally. Mayaman kami talaga dapat. Kasi noong mga time na medyo nahilig sa alak ang lolo ko eh. Lolo ko rin may kasalanan kung bakit kami naghirap. Kasi sa pag-iinom niya, napabayaan niya yung palesdaan namin. Nasunog guys. Nasunog po. At nahirapan kami patayin yung apoy. What? Joke lang po yun. Joke lang po. Namimiss ko lang po lolo ko kasi si Lolo Salio. Namimiss ko lang po siya. Kasi ako yata paborito nun. Sa mga apo niya na lalaki. Parang ako yata paborito. Lagi kong kasama sa merienda yun. Si Lolo Salio. Tatay ni Papa, ni Tatay Manding. Si Tatay Manding naman, 37 years siya na nagdagat. Nagdagat po ang tatay ko. Na sa 37 years na yun po ang binuhay sa aming magkakapatid. Na 6 po kami. Na ayos naman, pero mahirap po talaga. Mahirap po talaga maging ulila. Mahirap talaga. Sa magulang, hindi ko sa sinasabi ang pagkawala ng nanay, mahirap mangyari, pinakamahirap. Pero mahirap din na mawala ng ama. Ang pagkasabi ko sa inyo na ang buhay hindi nalalayo sa pag-aalaga ng ibon na may hangganan. Kahit na ubod ng ganda ng patuka mo sa mga ibon, mangyayari na sila'y magkakasakit at minsan malalang pagkakasakit hanggang sa hindi mo masurvive. Maging ang tao, may tinatawag tayong kandila ng buhay na sinasabi natin na ang pagkakataon na maaksidente, kagaya ng pangyayari sa tatay ko na gumawa ang langit ng kamatayan niya, nasa duyan lang siya. Kaya lang, talagang sweet death pa rin kasi hindi nagpahirap sa ospital, nandun lang siya sa duyan nakaratay nang mawalan siya ng hininga. Hindi ko po talagang napasakit po nang mawalan ng magulang. At payo ko po sa inyo lahat ng mga fanciers natin dyan, especially yung mga bata pa, the young generations, na mahalin nyo magulang nyo hanggat sila'y nabubuhay pa. Walang sino mang ang tao makapagsabi ng hangganan natin at magiging dulo natin. Basta sinasabi ko lang sa aking mga vlogs, hindi ko pagsasawaang sabihin na maging mabuting tao na lang tayo. Maging mabuting tao tayo, maging magandang ehemplo tayo sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Maging mabuting tao na lang tayo, lalo na sa ating kapwa. Na wag na nating iwaksin na natin yung panlalamang sa kapwa, gawaing masama. Alisin na po natin yan. Kasi hindi po normal na sa ating pangyayari, kaganapan sa ating buhay na talagang napakababa na yung ang buhay ng tao, baka maswerte na lang na makakuha tayo ng mga mahabang span ng buhay. Kasi sabi ko sa inyo, ganun din. Kung anong magandang bagay na gagawin mo, gawin mo na. Huwag mo na ipabukas pa. Kasi nga, life is too short. Ganyan talaga. Talagang life is too short. Kaya lagi ko sinasabi, kung anong bagay na magpapasaya sa'yo, doon ka. Doon din ako. Kasi nga, wala pong bayad ang kasiyahan. Hindi po kayang pantayan ng pera yan. Kahit pong bagay na hindi po kayang pantayan ng pera yan. Hindi talaga. Yan, nakikita nyo ang progreso natin. Nakikita nyo ang mga ibon natin na sadya po talaga naandyan sila para magkaroon ng pagkakataon na i-breed, pagkakataon
Ba, may ilaw na rin dito. Pagkakataon na sila gamitin natin sa karera. Ayan guys, na-separate ko na kasi sila. Oh. Ayan. Siyempre, di ko naman kayang magbuhat ng ganyan-ganyan mga malalaking bagay. Kaya humila ako at power bunot ko si paring Kenshi Nimura. Ayan. Ayan ang mga proof na nakagawa na tayo ng mga kulungan na separated. Ayan. Ayan yung ating mga ibon na nasa mga cage natin na luma. Pero pinagbubuti naman natin sila alagaan. Ayan. Ito ang ating wedding lines. Ayan. Sa mga gusto ng mga puting kalapati dyan, magsadya lang po sa tindahan namin. At kayo po ay mapapagbigyan. Sa tingin ko, no, may papaksal pa ba? Sorry, joke lang. Meron naman. Kaya hindi mawawala sa sirkulasyon ng marriage. Yan. Yung mga wedding lines kung tawagin. Ang mga wedding lines, mga pure white yan. Meron mga gumagamit ng mga pure white. Mga ibon ni Boss Nelson. Yan. Gumagamit siya ng mga white na puti. Puti po yun, yung white. Puti nga yun. Okay, eto sila. Samantalang medyo makulimlim ngayon, kailangan nating magpatoka ng maaga. Kasi may gagawin talaga si Daddy Tutan na naka-schedule today. At kailangan nating gawin yun. Ito, out of scrap. Hindi ko tinatapon yan. Tapos, itong mga scrap natin na ganda sa rep, hindi natin itatapon yan. Gagamitin natin yan sa other time. Na kailangan natin silang gawin yung kailangan nila, ibigay yung kailangan nila. At meron tayong nabili sa isang batang walang pang merienda. Ito siya. Isa siyang grisel. Ewan ko kung saan nang galing to. Walang pang merienda yung bata. Pinagbigyan ko na. Pero hindi ko naman sinasabi na tinotolerate yung kanilang gawain na manghuli ng ibon. Pero nangyayari din kasi sa mga kapwa natin, mga nangangarera, nawawalan din sila ng ibon. Kahit malalaking lop, kahit magagaling pa sila, nawawalan din. Kaya ito guys. At simulan ko ulit magawa ng mga separate na ganyan, mga and so on and so forth. Kailangan ko rin kasi yung panahon di natin ma-predict kung kailan bubuhos yung ulan, kung kailan magkakaroon ng malakas na ulan, ng pagbaha, hindi natin alam. Pero kung mga bagay na ganyan, yan. Ito nga pala yung gift bird natin galing kay Boss Giovanni Matro, andito sa ilalim. Ayan, napatak na ulan guys. Kailangan ko na sigurong tingnan kung ano pa dapat yung gawin doon sa part ng ating bubong. At ngayon, ito yung ibon natin na may nililimliman dito ngayon. At hindi po nila itlog yan. Hindi nila itlog yan. Baka marinig ako. Sikulangot po yan. Ang magulang ng ibon natin na way back 2017 pa yata ako nanalo ng polling. Tagal na. Tagal ng panahon. Yan, magulang yan ng ibon natin at buhay pa siya. Tagal na singsing yan guys. Matagal ng ibon. Pero bumubuga pa rin. At itong ibon natin na to, asawa po to ni Cookie. Si Cookie po, gagamitin nating warrior sa north. Kaya binaklas ko siya. Kung sakali magkaroon siya ng love life si Cookie, yung paborito ni Mami Tutan, doon sa ating south lobe, maganda yung nalipad na rin sa atin. Kasi ito, gift bird lang to. Gift bird lang kasi siya hindi siya born sa atin na hindi siya lumaki dito sa atin. Kaya tingnan pa natin kung ano pang kaya natin gawin sa ating mga ibon. Siyempre nangarap kasi nga libre lang yan. Libre lang po mangarap guys. Mag-ingat po tayo
At sa ating mga kapwa fanciers out there, sa ating mga kaibigan, at maging mapagtimpi po tayo. Hawakan po natin yung temper natin sa ating hanap buhay, sa kalsada especially. Napakarami na po ng kaso ng road rage na hindi magkasundo sa kalsada, na kalitit lang naman ng kalsada. Oh, bakit hindi pa magkasundo? Samantalang pwede naman. Oh. Kasi talagang ang temper ng tao, siguro nag-ano na rin sila sa pag-iisip nila, talagang stress talaga. Nakaka-stress na talaga ang mundo sa taas ng bilihin, sa taas ng commodities, mga prime products, mga primary needs ng tao. Mahirap talaga. Ang libre lang siguro yung mangarap ng mangarap. Yun lang. Yun. Ayan guys, napatak na ulan. Ayan ang kalaban natin dito sa loop natin. Ayan guys, ang kahabaan ng loop ni Daddy Tutan, no? Na pinagbubuti namin ni Mami Tutan na magampanan yung isang being a fancier is not that easy. Hindi po talaga easy. But we are really wondering how can we sustain to give them such feeds, vitamins all the time, every time, every day, ganun. Siguro nga masipag lang aming tao, saka nandun yung pagmamahal namin sa aming crop. Once na natagpuan nyo kasi yung something na masaya sa buhay mo, tuloy mo lang at kapit lang para sa pangarap, lipad lang para sa tagumpay. Nandito ako ngayon kasi napatak na ulan. Guys, ayan, itong golden blue bar natin, may baby na siya, 2. At sana naman mapalipad natin, pero sa south na siguro to. Tapos meron tayo dito, wala pa siyang itlog. Kunin ko tong isa. Yan, isa lang. Tapos doon 2. Bahala na tayo kung ano pang susunod na mangyari. At mabuhay tayong malaya. Arigatou gozaimasu! Minasan, kiyosukite! Ibig sabihin po nun, kailangan po natin ng mag-ingat. At maraming po salamat. Arigatou!